Magandang gabi sa inyo, lalo na sa mga puyat at mga mahilig makinig ng mga kwentong kababalaghan bago matulog. Sir L, matagal na akong tahimik na tagapakinig ng inyong channel. Ilang taon ko ring pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang kwentong ito. Sa totoo lang, hanggang ngayon, kapag sumasapit ang dilim at umiihip ang malamig na hangin mula sa kabukiran, bumabalik sa akin ang takot. Ang nangyari sa akin ay hindi isang panaginip, hindi rin isang gawa-gawa ng malikot na imahinasyon. Ito ang kwento ng aking pag-uwi sa probinsya at ang pagtuklas sa isang malagim na lihim na matagal nang ibinaon ng aming pamilya sa gitna ng malawak na palayan. Ako si Leo, 28 taong gulang ako nang mangyari ang hindi ko makakalimutang yugto ng aking buhay. Laking Maynila ako. Ang mundo ko ay umiikot sa maingay na kalsada, matataas na gusali, at mabilis na takbo ng buhay sa syudad. Wala akong alam sa buhay probinsya, lalo na sa mga pamahiin at kwentong bayan na madalas ikwento ng mga matatanda. Para sa akin noon, ang mga aswang, kapre, at tikbalang ay mga kwentong panakot lang sa mga batang ayaw matulog tuwing tanghali. Pero nagbago ang lahat ng pumanaw ang aking Lolo Tasyo. Si Lolo Tasyo ang huling naiwan sa aming lumang bahay sa probinsya ng Capiz. Nang mamatay siya, walang ibang pwedeng mag-asikaso ng mga naiwan niyang lupain kundi ako. Ang aking mga magulang ay nasa ibang bansa na at ako lang ang may oras at kakayahang pumunta roon para ibenta o ipaupa ang aming sakahan. Nang unang dumating ako sa bahay ni Lolo, sinalubong ako ng isang napakalawak at tahimik na bukid. Ang bahay ay isang malaking, lumang kubo na gawa sa matitibay na kahoy at kawayan. Malayo ito sa kalsada at sa mga kapitbahay. Ang tanging maririnig mo lang ay ang paggaspas ng mga dahon ng palay at ang paghampas ng hangin sa mga puno ng kawayan sa likod bahay. May isang kakaibang bagay akong napansin ng unang araw ko roon. Sa bintana ng kwarto ni Lolo, may isang maliit na platito. Sa ibabaw nito, may nakapatong na isang dakot na magaspang na asin at isang piraso ng matapang na tabako. Nang dumating ang tagapag-alaga ng lupa naming si Mang Kanor, tinanong ko siya kung para saan iyon. Medyo nag-iba ang timpla ng mukha ng matanda. Tumingin siya sa malayo sa gawi ng madilim na kakahuyan sa dulo ng aming lupain. Alay yan ng lolo mo, Leo, sabi niya sa malalim at nanginginig na boses. Ugaliin mong palitan ng asin at sindihan ng tabako tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Huwag mong kalilimutan, baka may magtampo at maningil sa labas. Tinawanan ko lang iyon sa loob-loob ko. Para sa isang taong lumaki sa syudad, ang mga ganitong ritual ay nakakatawa. Isang senyales ng pagkaignorante. Tumango na lang ako para hindi mabastos ang matanda. Pero nang umuwi na si Mang Kanor bago magdilim, kinuha ko ang platito. Tinapon ko ang magaspang na asin sa labas ng bintana at itinapon ang tabako sa basurahan. Hindi ako naniniwala sa alay-alay. Ang tanging nasa isip ko noon ay paano ko mabilis na maibebenta ang lupa para makabalik na sa Maynila. Yun ang naging pinakamalaking pagkakamali ko. Ang unang gabi ko sa bahay ni Lolo Tasyo ay sinubok ang aking mga paniniwala. Wala pang kuryente sa bandang iyon ng bukid, kaya umaasa lang ako sa isang gasera at sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng kawayang dingding. Pasado 11:00 ng gabi. Nakahiga ako sa lumang kama ni Lolo nang mapansin ko ang isang kakaibang pagbabago sa paligid. Sir L, kapag nasa probinsya ka, nasasanay ang tenga mo sa ingay ng gabi, ang huni ng mga insekto, ang palaka, ang tila paghinga ng bukid. Pero biglang tumigil ang lahat, as in patay na katahimikan. Para bang may pinindot na mute button sa paligid. Ang hangin na kanina'y malamig ay biglang naging mabigat at maalinsangan. Tapos may naamoy ako. Nagsimula sa mahinang amoy ng bulok na saging. Maya-maya, humalo ang nakakasulasok na amoy ng malansang dugo at nabubulok na karne. Inilabutan ako.
Iniisip ko baka may namatay na hayop sa silong ng bahay. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko at ibalot ang kumot sa aking katawan. Pero doon ko narinig ang tunog, mahina noong una galing sa malayo. Pagkatapos ay naging mabilis at tila lumalapit. Rinig na rinig ko iyon sa ibabaw ng bubong na yari sa pawid. Sumunod doon ang kaluskos ng mga tuyong dahon. Pero hindi sa labas ng bahay, kundi sa ibabaw mismo ng bubong. Sinundan ito ng mabibigat na yabag. Hindi ito pusa, hindi ito daga. Ang bigat ng mga hakbang ay parang sa isang buong tao na naglalakad ng nakayuko. Napamulat ako. Titig na titig ako sa kisame habang ramdam ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa noo ko. Rinig ko ang sarili kong paghinga. Pagkatapos ng mga yabag, may narinig akong kakaibang tunog, isang mahabang pag-amoy. Parang may asong pinipilit singhutin kung anong meron sa loob ng kwarto. Pero ang tunog ng pag-amoy ay nanggagaling mismo sa tapat ng bintana kung saan nakapatong kanina ang asin at tabako. Kinalmot ng kung anumang nasa labas ang dingding ng bahay. Napakatalim ng mga kuko nito. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero parang ipinako ang katawan ko sa higaan. Umabot ang takot ko hanggang sa buto. Nakatitig lang ako sa nakasarang bintana, nagdarasal na wag itong bumukas. Makalipas ang halos kalahating oras na parang isang dekada, narinig ko ang paglipad ng isang tila napakalaking ibon at dahan-dahang bumalik ang huni ng mga insekto. Nakahinga ako ng maluwag pero hindi na ako nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan pagdating ni Mang Kanor para maghatid ng almusal, agad niyang napansin ang bintana. Nandilat ang mga mata niya nang makita ang malalalim na uka ng kuko sa kahoy. 4 na malalalim na guhit na parang tinabas ng itak. Tumingin siya sa akin, nanginginig ang mga labi. Tinapon mo ang alay, ano? Hindi ako nakapagsalita, napalunok na lang ako dahil sa pinaghalong hiya at kaba. Leo, sabi niya, seryoso at may halong lungkot sa boses. Hindi basta-basta ang lupang ito. Ang lolo Tasyo mo, kaya siya nandito mag-isa, ay para magbantay. May nakatira sa dulo ng kakahuyan, hindi sila tao at hindi sila hayop. Gutom sila palagi. Ang asin at tabako ang pumipigil sa kanila na lumapit sa bahay. Dahil sa takot ko, bumili ako ng maraming asin at ilang pakete ng tabako kinahapunan. Nilagay ko iyon muli sa platito, pero tila huli na ang lahat. Tila naamoy na nila na walang nagbabantay, na mahina ang bagong nakatira sa bahay. Nangyari ang ikalawang paramdam noong 3 gabi. Nakaupo ako sa sala at nagbabasa ng libro, pilit nililibang ang sarili ko. Naiwang nakabukas ang pinto dahil mainit ang gabi at gusto ko ng papasok na hangin. Mula sa kinauupuan ko, kitang-kita ko ang malawak na palayan na naiilawan ng maputlang liwanag ng kabilugan ng buwan. Habang nakatingin ako sa labas, may napansin akong gumagalaw sa gitna ng bukid. Akala ko noong una ay isang scarecrow, pero tila humahaba ito. Unti-unting tumayo ng tuwid ang figura. Sir El, nung makita ko iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Napakatangkad nito. Siguro nasa 7 talampakan. Mapayat, na halos butot balat, pero ang pinakanakakapangilabot ay ang mga braso nito. Sobrang haba na umaabot hanggang sa binti at nagtatapos sa matatalim na hugis kalawit ng mga kamay. Wala itong buhok at ang kulay ng balat nito ay parang abo sa ilalim ng buwan. Hindi ito nakaharap sa akin, pero nararamdaman ko na alam niyang nakatingin ako. Nanginig ang buong pagkatao ko dahil ramdam ko ang bigat ng presensya nito. Dahan-dahan pinihit nito ang kanyang leeg. Sir El, kapag inaalala ko ang mukha niya, gusto kong sumuka sa takot. Wala itong mata. Ang nakita ko lang sa ilalim ng buwan ay 2 maiitim na butas sa mukha at isang napakalapad na bibig na abot hanggang tainga, puno ng matutulis at maninipis na ngipin na parang sa pating. Ngumiti ito, isang malapad, nakakakilabot ng ngiti na nakaharap sa direksyon ko.
Agad kong hinatak ang pinto at isinara ito ng ubod ng lakas. Nanginginig ang mga kamay ko habang ibinababa ang trangka. Pinatay ko ang gasera. Nagtago ako sa gilid ng bintana. Pilit pinapakiramdaman kong lalapit iyon sa bahay. Nagdasal ako ng taimtim. Lahat ng orasyon at dasal na natutunan ko noong bata ako, inusal ko ng paulit-ulit sa isip ko. Halos hindi ako huminga. Maya-maya pa, narinig ko ang mabibigat na yabag palayo. Hanggang sa tuluyan itong naglaho sa dilim ng kakahuyan. Kinabukasan, buo na ang desisyon kong umalis. Iiwan ko na ang bahay. Hahayaan ko na si Mang Kanor ang mag-asikaso ng pagbebenta. Wala na akong pakialam kahit malugi ako. Gusto ko na lang mabuhay at makabalik sa Maynila. Pero tila may ibang plano ang tadhana. Paggising ko, madilim ang kalangitan. May paparating na bagyo. Bumuhos ang malakas na ulan at tuluyang bumaha ang nag-iisang kalsadang palabas ng aming sakahan papunta sa bayan. Natrap ako sa bahay ni Lolo Tasio. At ang mas malala, hindi nakapunta si Mang Kanor dahil sa sama ng panahon. Mag-isa ako. Dahil wala akong magawa kundi maghintay na tumila ang ulan, napagpasyahan kong mag-ayos ng mga naiwang gamit ni Lolo. Sa ilalim ng kanyang kawayang kama, may nahatak akong isang lumang baul na gawa sa kahoy na yakal. Punong-puno ito ng alikabok at amoy amag na papel. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga lumang litrato, mga damit na kupas na, at isang makapal na kwaderno na nababalutan ng itim na katad, journal ni Lolo Tasio. Sa kuryosidad, binuklat ko ito. Ang mga unang pahina ay tungkol lang sa ani, sa panahon, at sa presyo ng palay. Pero habang patagal ng patagal ang mga petsa, nag-iiba ang tono ng kanyang mga isinulat. Napalitan ng takot, pangungulila at matinding pagsisisi, dumating ako sa isang pahina na may nakaipit na lumang litrato. Litrato ng isang napakagandang babae, ang aking Lola Carmela. Bata pa ako nang mamatay daw si Lola dahil sa isang matinding sakit. Iyon ang laging kwento ng papa ko. Pero habang binabasa ko ang sulat ni Lolo, unti-unting nadurog ang aking mga pinaniniwalaan. Ang nakasulat sa journal sa nanginginig na sulat kamay ni Lolo Tasio, "Patawarin mo ako, Carmela. Hindi ko napigilan ng sumpa. Gabi-gabi kitang naririnig na umiiyak sa labas ng bahay, humihingi ng tulong, nagmamakaawang papasukin. Pero alam kong hindi na ikaw iyan. Kinain na ng halimaw ang iyong kaluluwa. Titiisin ko ang pamumuhay mag-isa dito sa bukid. Babantayan kita para hindi ka makapanakit ng iba. Akin ang kasalanan kung bakit ka naging ganyan. Ako ang tumanggap ng itim na bato mula sa matanda sa kabilang bayan upang yumaman tayo, pero ikaw ang siningil." Sir El, nang hilakbot ako, nanlamig ang buong katawan ko. Parang may yelong gumapang sa gulugod ko. May mga sumunod pang pahina. Detalyadong inilarawan ni Lolo kung paano nagbago si Lola Carmela. Kung paano itong naging hayok sa hilaw na karne, kung paano humaba ang mga braso nito, at kung paano nalagas ang buhok at mga mata nito dahil sa sumpa. Ang aswang sa dulo ng kakahuyan, ang halimaw na nakita ko kagabi, ay ang sarili kong lola. Kaya pala hindi inaalis ni Lolo Tasio ang magaspang na asin at matapang na tabako sa bintana. Hindi ito pang taboy sa mga ligaw na espiritu. Ang tabako ay paboritong bisyo ni Lola Carmela noong nabubuhay pa siya. Ang asin ay para hindi siya tuluyang makapasok ng bahay. Isa itong desperadong paraan ng aking lolo para pakalmahin ang halimaw na minsan niyang minahal habang pinoprotektahan ang sarili niya. Kaya pala nung itinapon ko ang alay ng unang gabi, nagalit ito. Kinakalmot nito ang bintana dahil nawala ang tanging koneksyon niya sa dating tahanan. At ang nakakakilabot ng ngiting iyon sa gitna ng bukid kagabi, nginitian niya ako dahil naamoy niya ang dugong nananalaytay sa akin, dugong kapamilya niya. Pagsapit ng dilim, lalong lumakas ang bagyo. Parang galit na galit ang langit.
Ang ulan ay humahampas sa pawid na bubong na tila mga batong ibinabato mula sa itaas. Ang tanging ilaw ko ay isang gasera na nakapatong sa mesa, pilit nilalabanan ang pumapasok na hangin mula sa mga siwang ng bahay. Naglagay ako ng bagong asin at tabako sa platito at ipinatong iyon sa bintana. Pero alam kong hindi sapat yun. Ramdam ko sa hangin, ramdam ko sa mabilis na pintig ng puso ko, paparating siya. 8:00 ng gabi, habang nakaupo ako sa sahig, yakap ang mga tuhod ko sa isang sulok, narinig ko ang isang boses. Mula sa labas, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, may umiiyak na babae. "Elio, ang apo ko, buksan mo ang pinto." "Sir El," muntik nang tumigil ang paghinga ko. Boses ng isang matandang babae. Puno ng lungkot at paghihirap. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ang papa ko pa lang ang nagkukwento sa akin tungkol sa lola ko. Pero ang boses na narinig ko ay may kakaibang lambing na nakakaakit. "Malamig dito, Leo. Basang-basa ang lola. Buksan mo na, parang awa mo na." Napapikit ako ng mariin. Tinakpan ko ang magkabilang tainga ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Bulong ko sa sarili ko. Pero ang pag-iyak ay biglang naging tawa. Isang matinis, nakakarinding tawa na umalingaw-ngaw sa buong paligid, mas malakas pa kaysa sa kulog. Pagkatapos ay narinig ko ang pamilyar na tunog. Nasa ibabaw na naman siya ng bubong. Ang mga yabag ay nagpapabalik-balik, tila naghahanap ng mahinang bahagi ng bahay na pwede niyang pasukin. Biglang pumalo ang isang napakalakas na hangin at kusang bumukas ang isang bintana sa sala. Pinatay ng hangin ng gasera, binalot ako ng buong kadiliman. Kumurap-kurap ako, pilit inaaninag ang paligid sa tulong ng manakanakang kidlat. At doon, sa isang kisap ng liwanag mula sa langit, nakita ko siya. Nasa loob na siya ng bahay, nakadapo sa itaas ng kabinet tulad ng isang higanting paniki. Ang mahahaba niyang braso ay nakalaylay. Ang mga kuko niyang kasing talim ng asero ay kumikiskis sa kahoy. Ang balat niyang abo ay kumikinang dahil sa basang ulan. At ang pinakamatindi sa lahat, suot-suot ng halimaw ang isang lumang kwintas na may locket. Ang eksaktong kwintas na suot ni Lola Carmela sa litrato. Umungol siya. Isang tunog na nanggagaling sa kailaliman ng tiyan, parang halong ungol ng aso at iyak ng sanggol. Bumaba siya mula sa cabinet. Ang mga buto niya ay lumalagutok sa bawat paggalaw. Gumapang siya nang mabilis papalapit sa akin sa sahig. Napaatras ako hanggang sa sumandal ang likod ko sa dingding. Wala na akong mapupuntahan. Nang malapit na siya, halos isang dipa na lang ang layo, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang baho ng nabubulok na lupa at patay na hayop na nanggagaling sa hininga niya. Yung dalawang maiitim na butas sa mukha niya ay tila nakatitig sa kaluluwa ko. Ibinuka niya ang bibig niyang puro matutulis ng ngipin. "Leo," usal niya gamit ang boses ng pamilyar na matanda. "Masarap ang dugo ng kadugo." Iniangat niya ang kanyang mahabang braso. Ihahampas na sana ang kanyang matatalim na kuko sa dibdib ko. Sa matinding desperasyon, kinapa ko ang bulsa ko. May nadukot akong isang dakot ng magaspang na asin na itinago ko kanina bago ko inilagay ang platito sa bintana. Bago pa man tumama ang mga kuko niya sa akin, isinaboy ko ang asin ng diretso sa mukha at bibig ng halimaw. Napasigaw ito ng napakalakas. Isang nakakabinging hiyaw na parang pinagsamang iyak ng baboy na kinakatay at hagulgol ng isang matandang babae. Umusok ang mukha niya. Rinig na rinig ko ang paglapat ng asin sa kanyang balat na tila bagay binuhos ito sa nagbabagang uling. Amoy na amoy ko ang sunog na buhok at malansang laman na nasusunog. Nagpumiglas ang halimaw. Sa sobrang sakit at pagkalito, inihampas niya ang kanyang mahahabang braso sa mga gamit ni Lolo. Tumilapon ang lumang mesa. Nababasag ang mga plato. Nadaganan ako ng isang upuang kahoy pero hindi ko ininda ang sakit.
Gumapang ako palayo, pilit na isinisiksik ang sarili ko sa pinakamasikip na sulok ng kwarto. Yakap-yakap ang natitirang asin sa aking bulsa. Sa gitna ng kanyang pagwawala, saglit siyang tumigil. Tumingin siya sa akin. Sir L, sa kabila ng nakapangingilabot niyang itsura, sa kabila ng pagiging isang halimaw na uhaw sa dugo, sa isang maikling sandali, nakita ko ang kalungkutan sa dalawang maiitim na butas sa kanyang mukha. Parang may natitira pang hibla ng pagkatao si Lola Carmela na nakulong sa loob ng sumpa. Isang kaluluwang nagmamakaawang palayain, pero mabilis din itong naglaho. Pinalitan ito ng matinding galit. Umungol siyang muli, isang mababang pag-ungol na yumanig sa sahig na kawayan. Pagkatapos, gamit ang napakalakas na puwersa, tumalon siya patungo sa bukas na bintana, binasag ang mga natitirang pasamano, at tuluyang naglaho sa dilim at lamig ng malakas na bagyo. Hindi ako gumalaw mula sa pwesto ko hanggang sa mag-umaga. Nanginginig ang buong kalamnan ko, basang-basa ng pawis at ambon na pumasok mula sa sirang bintana. Nakatitig lang ako sa labas, naghihintay na baka bumalik siya. Pero lumipas ang mga oras, ang tanging narinig ko na lang ay ang pagtila ng ulan at ang marahang paghuni ng mga ibon. Nang sumikat ang araw, tila ba nagising ako mula sa isang napakasamang bangungot. Pero ang magulong sala, ang basag na bintana, at ang malalalim na uka ng kuko sa sahig ay patunay na totoo ang lahat ng nangyari. Pasado 7:00 ng umaga nang marinig ko ang boses ni Mang Kanor sa labas. Leo, Apo, ayos ka lang ba? Mabilis siyang umakyat ng hagdan, bakas ang matinding pag-aalala sa mukha. Nang makita niya ang kalagayan ng bahay at nang makita niya akong nakasalampak sa isang sulok, namutla siya. Agad niya akong nilapitan at inalalayan patayo. Hindi ako nakapagsalita agad. Niyakap ko lang ang lumang journal ni Lolo Tasio na nakuha ko mula sa baul. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob, tinignan ko si Mang Kanor sa mga mata. Si Lola Carmela, basag ang boses kong sinabi. Siya yung nasa labas, Mang Kanor. Siya yung halimaw. Napabuntong hininga ang matanda, namuo ang luha sa mga mata niya at dahan-dahang tumango. Kaya hindi ko ginustong malaman mo, Leo. Kaya gusto kong umalis ka na agad bago mo pa matuklasan ang Lolo Tasio mo. Ibinuwis niya ang sarili niyang kaligayahan at kapayapaan para lang bantayan ang asawa niya. Nung tinanggap ng lolo mo ang itim na bato mula sa isang ermitanyo kapalit ng masaganang ani at yaman natin sa bukid, hindi niya alam na ang kaluluwa ng pinakamamahal niya ang magiging kabayaran. Isang sumpa na walang lunas. Napaiyak ako, halo-halong emosyon ang naramdaman ko, takot, awa para kay Lola Carmela at matinding pangungulila sa sakripisyo ni Lolo Tasio. Gabi-gabi siyang nakikinig sa halinghing ng kanyang asawa, naglalagay ng asin at tabako hindi para itaboy ito, kundi para pakainin ang natitirang alaala nito. Nabuhay siyang mag-isa, pasan-pasan ang pinakamabigat na kasalanan. Nang araw ding iyon, inayos ko ang mga gamit ko. Pero hindi ko ibinenta ang lupa. Hindi ko kayang ipasa sa ibang inosenteng tao ang sumpang nakakabit sa aming pamilya. Kinausap ko si Mang Kanor. Binigyan ko siya ng sapat na pera para ipagpatuloy ang pag-aalaga sa sakahan at higit sa lahat para ipagpatuloy ang pag-aalay ng magaspang na asin at matapang na tabako sa bintana at sa dulo ng kakahuyan. Hanggat nabubuhay ang halimaw na minsan ay naging lola ko, kailangan itong bantayan. 2 taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Nakabalik na ako sa Maynila. Bumalik ako sa maingay at mabilis na buhay sa syudad. Pero Sir L, hindi na ako ang dating Leo. Hanggang ngayon kapag umuulan ng malakas at humahampas ang hangin sa bintana ng kondo ko, napapabangon ako sa madaling araw. Kinakapa ko ang asin sa kusina at minsan sa kalagitnaan ng gabi,
Kapag napakatahimik ng paligid, parang naririnig ko pa rin ang mahinang iyak ng isang matandang babae. Tinatawag ang pangalan ko, humihingi ng tulong. Natutunan ko na ang mga pinakanakakatakot na halimaw ay hindi yung mga nagtatago sa ilalim ng kama o sa mga abandonadong bahay. Minsan, ang mga halimaw ay ang mga taong minsan nating minahal, nilamon ng kasakiman, ng maling desisyon, at ng mga sumpang ginawa natin gamit ang sarili nating mga kamay. Walang mas nakakatakot kaysa sa katotohanang ang dugo ng isang aswang ay nananalaytay din sa aking mga ugat. Sana'y magsilbing babala ang kwentong ito. Hindi lahat ng yaman ay biyaya. May mga kapalit na hinding-hindi mo mababayaran kahit ilang buhay pa ang ialay mo. Maraming salamat Sir El at sa lahat ng mga nakinig. Mag-iingat kayo palagi at ugaliing suriin kung sino o ano ang kumakatok sa inyong mga bintana pagsapit ng dilim. Magandang gabi.